Okay. Okay, start na tayo. Magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. And before we start, I would like to request, paki-press naman yung like para naman marami makapanood ng video na to. Then share. Then of course, to our new viewers dito sa Justin Talk News PH, paki-subscribe. Kahit pa unti-unti lang para dumami tayo ng konti. At ngayong hapon na to, meron tayong napaka intriguing na issue, topic. Muna nating issue with regards to the mini trial daw ni Luistro, ni Jerbil Luistro bukas dyan sa House of Representative Committee on Justice. Magkaroon daw siya ng mini trial. So anong masasabi natin dyan, anong makomment natin with regard to that mini trial na yan. Then pag-usapan din natin itong regarding sa status ng supply natin ng gasolina at crudo at diesel at LPG, kung ano na kaya yung status ngayon sa bagong discussions na ginawa ng Department of Energy diyan sa Senado, ng inquiry ng mga senador. Malalaman natin kung saan na tayo, at meron ako mga ibang ihahayag with regard to the supply of gasolina at diesel sa ating bansa, kung ano ba talaga ang katotohanan dyan. So una nating talakayin itong regarding sa mini trial bukas. Alam natin na ang House of Representative Committee on Justice, sila ang prosecutor, sila ang magsasampa ng kaso, or piskalya, sila ang magsasampa ng kaso doon sa impeachment court, which is the Senate. So magkukulat tayo, bakit may trial pa dyan sa committee na yan, na i-determine lang naman ninyo yung probable cause, kung mayroon ba talagang batayan o dahilan na isampa yung kaso sa trial court, which is the Senate, at mayroon bang mabigat na dahilan o ebidensya na kasama dyan sa mga impeachment complaint na yan. Alam naman natin na wala talagang ebidensya yan eh. Maghahagilap pa nga sila ng ebidensya ngayon pa lang. Nung pinipresent yung mga complaint na yan, wala namang corroborative na mga statement o mga witnesses na magpatunay na talaga yung mga paratang nila doon sa mga complaint number 3 and 4 ay nagawa ni VP Inday Sara. So, ngayon pa lang nila ipresent daw yan, at ipresenta nila yung mga witnesses. Isipin mo, ngayon pa lang. So ang dami ng hearing na nangyari dyan, dami ng mga balitaktakan dyan, wala namang pinipresenta na witness. Kaya itong ginawa ni Jerbil Luistro na ipatawag niya si VP Inday Sara as respondent, gusto niyang pasagutin dyan mismo sa mini trial niya. Wala pa namang trial eh, bakit ipapatawag mo? Malaking kamalian yan dyan sa proseso na sinusunod nyo. Yan ba ang role na sinusunod nyo dyan? Regulation, ang role ng impeachment trial, trial nga, impeachment trial na dapat magaganap doon sa Senado. Bakit magkaroon kayo ng unang trial dyan? Pwede daw sila mag-inquire doon sa i-cross examination niya yung respondent. I-cross examination din nila yung mga witnesses, at pwedeng mag-cross din yung mga congressman na member ng Committee on Justice. Sila lang ang pwedeng magtanong, kasi hindi pwede ang, kung halimbawa atin si VP Inday Sara
na hindi naman hindi naman dapat atin. Hindi daw pwede magsalita yung abogado. Ibig sabihin talagang nasa isipan na nila na tama yung trial na yan, nagaganapin dyan mismo sa Committee on Justice sa determination of probable cause. At ipasa nila sa yung anong findings nila, anong decision nila, ipasa nila doon sa plenary at doon na pagdebatihan. Siguro dito sa Committee on Justice pa lang, doon sila mag-i-inquire, doon sila magtatanong sa mga witnesses. Kung ipipresenta nila yan, dapat na ipresenta nila yung witnesses lang nila, hindi yung side ng respondent. Dahil determination of probable cause pa lang yan. So, pagdating doon sa plenary, siguro pag debatihan nila kung sapat ba yung ebidensya, sapat ba yung mga dokumento na kaakibat dyan sa pag-submit nila niyan sa sa impeachment court, which is the Senate. Yun ang tanong dyan. Kung sapat ba yung ebidensya. Kasi una pa lang natin, kahit na sinong mga batikang abogado, mga abogado na nakakaalam dyan sa proseso na yan, at saka nakaalam sa mga court proceedings, talagang walang matibay na ebidensya yung isasubmit nyo complaint, impeachment complaint. At ito, kung ipipilit na yung mini trial na yan, maaring magiging ground yan para magreklamo ang kampo ni BP Inday Sara sa Supreme Court. At ang nangyari nung nakaraang taon ay mangyari ulit ngayon, which is i-dismiss lang ng Supreme Court yung complaint na yan dahil lumabag sa proseso, sa tamang proseso ng paghahawak ng isang kaso. Kahit na impeachment yan, may legal pa rin yan, bearing or legal na proseso na dapat sundin ng House of Representatives. At napakalaking paglabag yan kung kahit nakalagay sa ninyo, pero wala naman sa proseso. Isipin mo, mag-trial kayo ang piskalya, nag-trial, pwede kayo mag-inquire, magtanong, pero hindi kayo mag-trial. Mali yung mga wordings ni talagang sinadya niya na magkaroon ng technical defect, yung parang sinadya nga magkaroon ng technical defect yung impeachment complaint at ma-dismiss kasi alam niya na walang ebidensya, kaya ipapadismiss na lang. Di ba? Pwede rin yung ganyang reason. Alam ni Luis Troy, wala talagang ebidensya tayo. Mapahiya tayo niyan pag isampa na yan doon sa impeachment court sa Senate. At para hindi tayo mapahiya, sigurado namang isampa nila ito sa Supreme Court para questionin ang proseso natin. At sigurado ma-dismiss ito, ma-technical. So, mangyari, dismiss. Hindi na sila mapahiya. Hindi na abot doon sa Kongreso o sa Senado. Karoon ng trial sa impeachment court. Ito naman kaso ni Madriaga, alam naman natin na napaka niya. Ibig sabihin kung sa para siyang lahat na lugar pwede niyang puntahan, lahat na trabaho pwede niyang gagawin. Sa pagtrabaho daw niya kay BP Inday Sara, lahat kaya niya. Magiging campaign manager siya, nag-organize ng isang support group para sa pagtakbo ni BP Inday na presidente, na hindi naman siya tumakbo ng presidente. Vice President ang tinakbo ni BP Inday Sara noong 2022, hindi presidente. Tapos nagiging siya, bagman, naging siya yung anong tawag nito, yung trainer ng mga BPSG. Tapos may mention pa siya na galing siya sa National Security Commission, NSO, NSC. Galing, ang dami niyang mention na yan lahat ay puro kasinungalingan. Pagdarating yan si Madriaga doon sa
Senado, ano kayo masasagot niya kung pag tatanungin na siya, cross examination na siya ni ah, Senator Marcolita or kay Cayetano? Anong nasasagot niya doon? Parang sobra ang galing niya. Lahat na pwedeng gagawin niya, diyan ginawa niya nang sinabi niya na nagtatrabaho siya kay BP Inday Sara. So klaro-klarong kasinungalingan. At itong ginawa nila, purely propaganda lang yan. Para magkaroon ng dalawang pag-iisip yung tao. No, baka ginawa ni BP Inday Sara. Lalo na yung hindi gano'ng kakilala ni BP Inday Sara. Na ulanigan nilang nila na ganyan ang ginawa. Ang iba pwedeng maniwala. Lalo na sa probinsya na walang gano'ng mga information channels na maririnig nila, except nung may mga cellphone na naririnig nila sa mga vloggers, mga paliwanag. Pero yung iba, marinig nila yan, ganun pala, ganyan, maniniwala ka agad. Kaya yun ang problema at yun ang target nila, lalo na itong mga komunista dyan sa mga NPA dyan sa Kongreso. Yun ang operation nila, yun ang layunin nila, na masira lang ang pangalan ni BP Inday Sara at mabawasan yung survey rates niya at pwedeng manalo yung Risa Hontiveros nila o Leni Robredo sa eleksyon. Na parang nanaginip kayo kung yan ang pag-iisip ninyo. Hindi mangyari yan. So walang tsansa lulusot yan sa Senado kahit na ma-impeach si BP Inday Sara. Kung sampahan naman yan ng kasi ang daming violation yan, hindi sumunod sa due process, hindi sumunod sa constitutionality ng proseso, maraming paglabag sa konstitusyon, pwede talaga isampa yan dyan sa Supreme Court natin at mangyari ulit yung nangyari noong 2025 19th Congress. Ma-dismiss lang yan at mag-iyakan na naman itong mga congressman, pero hindi yan mag-iyakan dahil ang balita ngayon, noon pa natin binalita ilang linggo na nakaraan na si Sandro assured na yung mga hindi na malita ngayon yung pangako sa mga pundo galing sa ayuda, AKAP, ex-MAEF, yun ang pangako, plus yung mga infra naman, talagang hindi sila madadala. Ang dami nilang ghost project sa flood control. Ngayon naman ghost project sa mga road projects, mga kalsada, mga sports center, mga buildings, mga schools. Yun ang gusto nilang tirahin na naman sa kurakot. Kaya gumagalaw na si Sandro paikot-ikot daw dyan sa kongreso para mangumbinsi. Bakit kailangan mo pa? Na marami kang dalang pundo Kaya baka maglapitan pa yung mga congressman. Kaya yung 106 na votes dyan para to impeach BP Inday Sara, sure na yan. Sigurado na yan. So, kaso lang, ako naman nag-iisip na itong pag-mini trial ni Zarzuela ni Joel Luistro, masampahan ng reklamo yan dyan sa Supreme Court at ultimately ma-dismiss yung kaso na yan, yung impeachment complaint laban kay Inday Sara. So dito naman tayo sa pangalawang topic, regarding dyan sa supply ng energy natin, yung gasolina at saka diesel. Alam niyo, kahit na bumaba na ngayon ang Brent, galing sa 148 nagiging 103 na ngayon dahil nga doon sa pahayag ni President Trump na i-extend yung ultimatum niya for 5 days dahil nga may nag-uusap na sila ng isang leader dyan sa Iran. Hindi pa niyo malaman kung anong resulta. So nag-react agad yung Dow Jones,
nagtumaas ng 1,000 points kagad, at ang Brent oil ay bumaba. Ang Brent oil trading ay bumaba ng $103. Yung isa pa nga, ano ba yung Texas oil, nagiging ano na lang, pero hindi naman tayo kumukuha ng doon sa US, nagiging ano na lang, $98 per barrel. $98 per barrel. So bumaba siya ng bahagya. Ngayon, kung bababa mo yan, hindi yan ang problema. Ang problema, ang supply. Ang supply. Sabi ng DOE kanina, ng mga undersecretary, na ang reserve natin for gasoline is 42 days. Ang reserve natin sa ang reserve natin sa gasoline is 36 days. Ang diesel is 42 days. So maganda na yung buffer na yan. Maganda. Sa tingin nyo magkaroon ng supply in a matter of 1 week or 2 weeks? Hindi mangyari yan, kasi hindi pa mabuksan yung Strait of Hormuz. At ngayon nga lang, nag-uusap pa sila ni President Trump, 5 araw pa ang tatakbuhin yan. So ilan na lang yung reserve ninyo? Sabihin niyo may mga commitment na yung mga countries na may mga advance order kasi tayo. Kasi umorder tayo, hindi naman sa hindi tayo umorder sa Middle East, hindi tayo umorder galing sa Iran or UAE or Oman. Hindi tayo umorder sa Saudi. Dito tayo umorder dahil isa lang ang natin, refinery na Petron, silang posibleng umorder galing ng Middle East, kasi may refinery sila ng Middle East. Hindi natin alam kung saan, sa Bahrain ba or sa Oman or UAE. Ngayon, itong dalawang oil companies na nandito sa Pilipinas, ang Caltex at Shell, ang ginawa nila, umu-order na lang sila ng tapos na, refined product na gasolina at crudo or diesel. Ayan, in-stock nila doon sa Singapore. Meron silang depot doon. Merong depot doon i-stock yan bago dalhin dito sa Pilipinas, dyan sa Batangas. Batangas ang nila, ang Petron nasa Maribeles, Bataan. Nandyan ang depot nila. So kahit na sabihin na bumaba ang presyo, kung walang supply na darating, dahil nga ang mga oil tanker ng Japan, ng China ay nakulong dyan sa Gulf fronting UAE dahil hindi sila makalabas sa Strait of Hormuz. So maraming nakahimpil doon na mga oil tanker na hindi makalabas, around 150 oil tankers na may mga laman na papunta na sana dito or sa mga bansa nila para i-refine. Crude oil kasi ang ino-order doon, hindi naman gasolina or hindi naman diesel. I-refine pa yan. So ang gagawin ng China, kung saan tayo doon kumuha rin tayo sa Singapore, kumuha rin tayo sa South Korea, at kumuha rin tayo sa Japan. At yung mga bansa na yan, highly industrialized yan. Siyempre unahin nila ang kanilang mga industry, ang kanilang sarili, na magkaroon ng oil kaysa atin. Kahit na sabihin na meron ng pledge na mga advance orders, kasi doon tayo kumukuha sa kanila. Kumukuha tayo sa kanila, doon sa mga refineries nila. Tulad ng dyan sa China, sa Guangzhou, dyan tayo kumukuha. Sa Korea, kumukuha rin tayo dyan. At dito sa Japan, kumukuha tayo ng mga gawa ng produkto na diesel at gasolina. At siyempre, ang presyo na yan talagang maapektuhan. Maapektuhan ang presyo na yan. Bukod sa presyo sa trading, maapektuhan din dahil nga may mga nakaakibat yan ng mga insurance, kung ano pang mga bayarin, yun ang ipapataw nila dyan. So,
Yung sa stocks naman ng oil, doon ibibenta din nila yan. So yun ang bilihan, yun ang presyo na prevailing price. So marami nagsasabi na bakit ang bili nila mga old stock pa yon, mga lumang stock pa yan ng gasolina. Hindi kasi yan ang proseso. Ang tinatawag nila dyan, replacement price. Kung anong price na nasa market, kahit na bumili ka ng halimbawa ngayon na nasa 130 per liter ang diesel, kung bumili ka noon na 90 pa lang, ang presyo mo ngayon, kung saan tumaas ang presyo ng diesel, yan ang ipipresyo mo. Kasi yung kasunod na order mo ay magiging 130 na rin. So, 130 mo. Pero medyo daya dahil halimbawa ngayon, nag-130, biglang bumagsak ng 103. Di talagang nagkaroon na sila ng tubo na around 30 pesos or 20 pesos mahigit na hindi na mabawi kasi hindi na rin sila pwede magbenta ng 130 kung bumagsak. Kung tumaas lang na yung time na bumili ka na ganyan pa rin ang prevailing price na 130, ganyan ang presyo pa rin. So 130, so replacement ang ibig sabihin, kasunod nilang bili, kailang makukover nila. Halimbawa, bibili sila so 130, lagay lang natin ang net nila is 100. Kailangan makuha nila yung 100. So, kahit na 80 pa ang bili nila noon, dahil ang presyo tumaas na ng 130, na ang tubo nila around 30, 100 pa rin ang presyo nila. So, ganun yan. So, ngayon, yan ang problema. Kung kailan mag-function yung Hormuz Strait, kung Strait of Hormuz, kung kailan niya mabuksan. Kasi ang China, kung saan tayo kumukuha, pati ang Japan, sa Iran sila kumukuha, sa Al-Kharaj Island. Diyan ang pinakamalaking refinery ng Iran, kung saan ang China diyan lang talaga kumukuha. Around almost 90% ng kanilang crude oil needs ay galing diyan sa Al-Kharaj Island ng Iran. 90%. Ang Japan 95, matindi. So kung wala itong dalawang source na to, kasi wala nang lumalabas yung Strait of Hormuz, at saka iwan ko kung nagre-refine pa yung mga refinery dyan sa Al-Kharaj na ang may-ari ay Iran, wala na rin nakapasok na mga super oil tankers dyan dahil hindi nga pwede na pumasok dyan sa Strait of Hormuz dahil may banta ang Iranian Revolutionary Guard Command na pasabugin nila yung mga barko na dumaan dyan sa Strait of Hormuz na sa tabi ay Iran na. Teritoryo na ng Iran na maraming mga nakatagong mga missile dyan, mga drones. Yan ang ipaputok nila kung may dadaan. So yan ang malaking problema dyan. Kasi ang mangyari dyan, mag-aagawan sa supply. So, sinong uunahin ng China na sa laki ng industries nila dyan, daming factory, unahin nila yung bansa nila. Kaya mga sinasabi natin mga order noon, wala, hindi ma-deliver yan. At saka, hindi naman kaagad i-deliver yan. It will take around almost 20 days or 15 days kung dito lang galing sa mga Asian supplier tulad ng China, Japan at Korea. So, sila lahat may problema at tumatakbo ang industriya nila. Bakit ibibigay nila sa atin? Ang dami nilang factory doon. Takot din sila na yung strategic energy supply nila, yung supply ng oil supply, oil reserve, ayaw nilang galawin yun. Or baka ngayon ginalaw na nila. Di wala sila may bibinta sa atin. Yun ang problema dyan. Kaya yung sinasabi ng DOE na 42, safe tayo sa pagka ngayon. Kung maubos yan, alam ba ninyo kung ilang barrel sa crude oil naman ito sa isang araw ang consumption ng Pilipinas? It's around 250,000 barrels. Kaya nga sa diesel, hindi ko sure kung
magkano, ilan ang diesel, ilang barrel sa isang araw. Yung sinasabi na in order ng PNOC na 130 barrels ng diesel yan, gawa na. Dumating, parating daw ngayong end of the week. Ilang araw lang kaya yan. Kaya pinagyayabang natin na ganyang karami ang darating. Pero kung titingnan mo, ilang araw lang yan. At magkano ang presyo niyan? Kasi dyan magkatalo sa presyo. Dahil ngayon nasa 130 na. Hindi ko maisip kung kailan nila ibaba yan. Na bihira lang naman talaga nagbababa ng presyo ang mga malalaking oil companies. Pataas talaga yan. Kahit bumaba ang presyo sa world market, pataas pa rin, hindi nila ibababa yan. Kaya dito sa presyo na to, talagang iiyak yung mga nagbebiyahe ng gumagamit ng mga diesel na truck. Sino ba ito? Yung mga nagde-deliver ng mga agricultural products, mga gulay, mga produkto papunta ng palengke, galing ng La Trinidad, galing ng Isabela, nagbibiyahe ng mga bigas. Alam nga naman, hindi nila ipatong ang presyo ng diesel na na-consume nila sa pagbiyahe. So magkano na ang presyo ng mga pagkain natin, bigas, gulay, talagang tataas yan. Kaya tayo ang tatamahan. Ito sa dahilan na hindi talaga handa ang bansa natin. Wala nga tayong kapira-pera para bumili ulit. Bumili ulit ng oil, wala tayo. Deficit nga yung budget natin, saan tayo maghahanap ng pera? Kaya kung ano na, for sale na nga ang Pilipinas ni BBM binibinta na kung sinong gustong bumili ng mga properties ng properties natin, government, para mapunuan lang yung budget. Nakita mo yung excise tax, ayaw nila i-implement. Kahit na 6 na piso lang yun per liter ang masisave. At saka yung VAT na hindi na mapapayag si Rector niyan na isama ang VAT sa na hindi i-implement ang VAT sa bawat litro ng gasolina na bibilhin. Pero 6 na piso na rin yan. So 12 pesos lang. Magkano ang taas? Wala rin. Hindi wala kung 12 pesos lang ang masave. Pero okay na rin yan kung i-implement nila. Ngayon, ayaw i-implement. Ayaw nila i-implement yan dahil mababawasan ang budget ng gobyerno. Nagka-deficit na nga, mawalan pa ng source of income ang gobyerno sa pamamagitan ng VAT, mga taxes na yan, saka yung excess tax, hindi nila gagawin. Kaya hindi tinuloy ni BBM yan. At maraming paikot-ikot pa dyan na-approve na, ayaw i-implement ng DOE. Pati yung piso na dagdagan ng pamasahe. Kasi may raw yan, may political backlash daw yun sa mga tao. So, pwede na rin yan piso. Piso lang naman para madagdagan naman ang kita ng mga driver. Napakaliit niyan. Tulong na rin yan sa mga chuper natin. So ganyan ang problema natin ngayon. Kung magtatagal yan, gira sa Israel at Iran, talagang matatamaan talaga tayo. So yun ang napakalaking problema. At sa tingin ko, hindi yan masusolve ng pinakamabilis na yung 3 linggo. Kasi ganito yun, kahit na magkaayos yung Iran tsaka US, Israel, magkaayos sila, magkaroon ng deal. Sabi ni President Trump, may deal daw na hinihingi yung Iran, at sila naman matigas yan si Trump. Hindi yan papayag basta-basta kasi talo na ang Iran. Huwag kayong maniwala na panalo ang Iran, talo na ang Iran. Wala na sila, bagsak na ang military nila, wala na sila halos missile. Yung mga lumilipad na missile, panakot na lang yan, at yan na-control talaga, nasira lahat, nawarak lahat ng US at saka Israel. So ngayon, hindi papayag yan na hindi mapunta sa kanya yung Al-Qarj Island, kung saan ang refinery ng Iran, na siya ang magkocontrol. Ito nga, pumasok itong NATO
yung 22 na countries na gusto daw tumulong dyan. Yung problema, kasi minumura na sila ni Trump eh. Pati yung UK, minumura. France at Germany, napilitan silang sumama dyan. Ngayon, hindi nga sila sumama sa gera. Pledge lang yung ginawa nila. Gumawa lang ng manifesto. Pero yung UK naman nagpadala ng mga eroplano pero hindi sumama sa Iraq, sa gera. So, yun ang mangyari dyan. Ngayon, lilinisin pa nila yung coastline ng Hormuz Strait. Kasi Strait of Hormuz dahil ang daming diyan eh, maraming mga sundalong Iranian pa na nandiyan na pwedeng magpaputok ng missile sa mga dumadaan na barko. So, may operation pa dyan ang mga Marines kung hindi sila aalis. Kung magkaroon sila ng kasunduan sa Iran, i-pull out nila yung mga sundalo na yan. Hindi nga malaman, matagal pa yan na usapan kasi marami pang buhay na mga Iranian na Islamist mga sundalo. Paano nila yan i-disarma? Alangan nandyan pa yan. Kung palit sila ng rehimen, dapat yung mga may kasalanan dyan ng mga paparusahan. Pero papayag ba yan? Lalaban yan. Kaya matagal na proseso yan sinasabi ni President Trump. Pero mabuti naman yan dahil pwede na kontrolin yung Strait of Hormuz at makalabas na yung mga naipit na mga oil tanker dyan. At malaking tulong yan. So ngayon, kung hindi yan makalabas ng 2 linggo, yung China na saan tayo kumuha ng oil, mabawasan yung reserve nila. So ano pang ibibinta nila sa atin? Kung pilit tayong bibili, yung mga oil companies naman ang bibili, hindi naman gobyerno. Ngayon nga lang bumili yung PNOC. Nagpapasiklab pa. Alam ba ninyo magkano ang binibili niyang Shell sa Caltex? Sa isang tanker, 1 million, ganyan, super tanker. 1 million barrels. Tayo 130,000 lang, mayabang pa. 1 million kulang pa yan. Kasi ang reserve dapat is 30 days. So kung ang 200 sa competition lang nila, kailangan makareserve ka ng mga around 4 million barrels. Para naman sigurado na may supply. Bawat isang oil company, yan ang dapat gawin. Sa ngayon, hindi sila makakuha ng ganyang karami. Ngayon, maraming nagsasabi, bakit hindi kumukuha sa US? Kahit nga ako, yun ang suggestion ko. But ang US, napakaraming oil. Medyo mataas ang presyo. Pero mababa na rin yung Texas oil. Mababa yun, nasa 98 na lang. Ang Brent naman, 103. Pwede ka bumili doon. Kasi marami na rin supply sila galing ng Venezuela. Ang nagbibinta naman doon ng Chevron at saka Exxon, pwede ka bumili doon. Kaso ang delivery more than 40 days ang delivery kasi malayo eh kumpara dyan sa Middle East. Kung wala naman tayong refinery, doon na tayo bumili tayo ng gawa na sa atin na. Hindi tayo katulad ng Japan at saka China na may mga sarili silang owned by the government na mga tanker, oil tanker. Hindi yan mangyayari sa atin kasi alam naman natin saan pupunta yung mga pera na dapat doon sa pagpahalaga sa mga ganyang bagay, energy security. Kasi hindi naman tayo oil producing country. Meron nga tayo dyan sa South China Sea, sa West Philippines Sea na pinagagawa natin, hindi naman natin ma-explore. Dapat yan ang ginagawa ng PNOC. Mga tao dyan, sweldo ng sweldo, hindi naman pinupunduhan ng tama para mag-explore ng mga mga source ng oil na nasa ilalim ng dagat. Mag-drill sila ng ilalim ng dagat, mag-explore sila, maghanap sila ng source dyan. Sigurado meron dahil meron natural gas dyan yung malampayan natin na hindi nga tayo nakinabang ng gusto. So dapat sana yan ang ginawa ng PNOC. So napakaraming kulang pa kasi Brunei meron, Indonesia maraming oil, Malaysia meron, tayo lang ang wala, tsaka Vietnam wala. Marami tayo wala, na parehong dagat lang naman ng boundaries natin. Yan nga yung West Philippines Sea na
pinagkakaguluhan natin. Wala naman tayong development. Dahil nga ang pera natin kung saan napunta. Bakit kinakaya ng Vietnam yan? Di ba? Mag-explore. Ang dami nilang exploration, mahigit 80 na. O yung Malaysia nasa 60, ang Indonesia marami rin. Tayo wala. Talo pa nga ng Vietnam ang China. Ang China dyan, around 50 lang daw ang dyan, mga refineries na nasa dagat. Yun ang ibig sabihin ng explorations. Mayroong nakikitang dyan, source ng oil na sa ilalim ng dagat, actually sa ilalim pa ng lupa, doon sa pinakasagad na doon sa floor ng dagat. Bubutasan mo pa yan doon sa ilalim. Katulad din ng mga West African countries na Nigeria, Congo, Angola. Angola napakayaman dahil ang oil nila nasa dagat. Na nag-explore Chevron at saka Texaco, mga American companies ang dyan, nag-explore. So nakita natin, marami tayong pagkukulang. Napakayaman ng bansa natin pero hindi natin pinakinabangan ng gusto. Kaya nga naakit ang US dito no, nagiging Commonwealth tayo, talagang nakikinabang sila ng gusto. Yung meron tayong copper, meron gold. Ang wala sa atin, uranium na lang. Mga rare earth, wala tayo. Meron tayo, maliit na portion lang siguro dito sa may Mindanao. Pero meron na rin tayong oil, hindi lang na-explore. Yan. Kung magaya natin yung UAE, na halos lahat libre. Subsidize lahat, school, bahay, subsidize. Halos pagkain, may yung mga nila, mga citizen nila, merong share doon sa income nila sa kita sa oil. Wala na yung gusto magtrabaho, kaya kumukuha sila ng foreign workers, mga Pilipino. Ang gagawin sana nila, dahil sobra-sobra yung pera nila, kumukuha na lang sila ng katulong. Ganun yun. Dapat sana tayo ang kukuha ng katulong, hindi mangyari. Dahil kita naman natin kung gaano kakurap ang mga namumuno sa atin, lalo na itong administrasyon na to. Grabe, sobra talaga. Sobra ang ginagawang kawalang-hiyan sa ating bansa. At may may kapal pa na mukha na humarap sa mga tao. So siguro hanggang dito na lang tayo for this episode. At doon sa mga manonood natin na nasa abroad, medyo nakakahinga kayo ng maluwag ng konti, lalo na yung taga UAE, kasi pinag-initan talaga kayo ng Iran Ingit na ingit sa inyo ang Iran. At ingat lang kayo at huwag kayong pag mayroong sirena, punta ka agad sa mga bunker. Kasi yun ang nangyari sa Israel, na maraming nasugatan dahil nung tumunog ang doon sa Dimuna sa south ng Israel, tumunog yung sirena na maghihikayat na masok na kayo sa mga safety na mga bunkers. Hindi sila pumunta, kaya natamaan ng shrapnel. Sumabog naman yung missile sa taas, pero ang problema yung shrapnel naman, yung mga pira-pirasong mga parte ng rocket ay nalaglag galing sa from the sky. So ganyan ang nangyari, kaya maraming nasugatan. So sa episode na ito, thank you sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At bago kayo umalis dito sa Justin Talk News PH, paki-like naman, paki-pindot yung like, paki-share at paki-subscribe naman para sa mga bagong viewers. So maraming salamat sa inyo, and mag-ingat lang tayo at medyo magtitiis ng konti. Yung mga nasa Pilipinas na medyo nahihirapan, tiis lang tayo. Malapit na yung 2028, sana matupad ang mga pangarap natin na magkaroon na tayo ng bagong administrasyon. At ito pamumunuan ng ating pinakamamahal na Vice President na si VP Inday Sara Duterte ang maging mamumuno na sa bansang ito. At meron na tayong pag-asa na umahon naman dito sa kahirapan na ito. So maraming salamat sa inyo at see you in my next broadcast. Salamat po.